Matagal bago nakapag-react ang binata sa sinabing iyon ng dalaga. Malay nitong marami pala siyang alam tungkol sa mga aswang. Ngunit syempre, aasahan niya iyon dahil anak ng albularyo si Tiara. Oras na maging magaling na ako sa mga Latin. Yari sa akin ang aswang na iyon, sambit ng dalaga. Tinanong ng binata kung may inaral siyang Latin. Mabilis siyang sumagot at ang sabi pa niya sa binata ay iyon ang magiging sandata nila sa aswang sakaling sila ang matsyetsyempohan nito. Tinawanan lang ito ni Marcelo. Sabi pa nito sa dalaga ay hindi yata iyon tatalab sa mga aswang. Hindi daw ito maniniwala sa kapangyarihan ng Latin. Tumawa si Tiara. Matagal niyang naging kasama ang kanyang tatay at nakikita niya kung gaano kabisa ang kapangyarihan nito. Sinubukan pang usalin ni Tiara iyon sa harap ng binata dahil medyo kabisado na niya ng konti. At laging pagtataka niya nang tila bigla na lang nawala ng lakas si Marcelo. Kumapit ito sa dingding habang papunta sa kwarto nito. Ayos ka lang ha, Marcelo? Tanong ng nag-aalalang si Tiara dito. Mabilis itong sumagot na ayos lang. Nakalimutan lang nitong kumain kaya biglang nahilo. Napailing na lamang si Tiara at nilapitan ito para alalayan. Hindi na rin ito nagreklamo at inalalayan na niya ito patungo sa kwarto nito. Ang di alam ni Tiara ay ang orasyon niya pala iyon ay gumana na. Magaling siya magpagana ng orasyon kasi noon pa man ay nag-general devotion na siya. At matagumpay niya iyong natapos at nalagpasan. Isa iyon sa mga pagsubok bago ka gumamit ng mga buhay na salita. Sigurado ka talaga na ayos ka lang ha? Tanong pa muli ng dalaga. Tumango ito habang nakahiga sa kama. Nagtaka si Tiara sa naging reaksyon ng binata. Parang ayaw niyang maniwala na gutom nga lang ito. Napailing na lamang ang dalaga. Ayaw niyang akusahan na aswang ang binata dahil matagal na silang magkaibigan. At hindi niya kakitaan ng pagdududa ang binata. Napakabait nito kaya ayaw niyang ituloy ang kutob at hinala para dito. Maiwan na kita ha, paalam niya dito. Balik normal ulit ang klase at tuloy-tuloy na wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa lumipas sa mga araw, buwan at taon. Hindi nila namalayan na magtatapos na sila sa pagiging nurse. Mas lalong napalapit na ang loob ng dalawa at sa huli ay naglakas loob ng manligaw si Marcelo kay Tiara. Malapit na tayong magtapos, Marcelo. Konting tiis na lang. Ikaw lang din naman ang bibigyan ko ng pagkakataon sa buhay ko. Kaya asahan mo na. Yung darating man ang araw na gusto ko nang magkanobyo, ikaw iyon, Marcelo. Litanya ng dalaga. Sobrang tuwa ng binata. Iyon lang din naman ang hinihiling nito. Ang kasiguraduhan na magiging nobya nito si Tiara. At handa nitong hintayin ang araw na iyon. Unang araw sa Ojete at ilang buwan na lang ay magtatapos na sila sa pagiging nurse. Parehong sabik ang dalawa. Isa pang dahilan kung bakit sabik na rin ang binata na matapos ang kanilang pag-aaral ay dahil gusto na nitong magiging nobya na ng tuluyan ang dalaga. Isang mabait at gwapong doktor ang tila nakapansin sa kakaibang ganda ng dalaga. Love at first sight yata ang nadarama nito sa dalaga. Kung kaya't hindi nito pinalampas ang araw na hindi nito nakilala ang dalaga. Bilang pakikipagkapwa, ayaw rin naman na maging masama si Tiara na hindi makipagkilala dito dahil mabait naman itong lumapit. Ang ganda mo, Tiara, sambit ng binatang doktor. Salamat po, Doc Kevin.
Nahihiyang sambit ni Tiara. Ngunit asiwa siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Pakiramdam niya ay matutunaw na siya sa paraan ng pagkatitig nito. Ngunit hindi na rin masyadong pinansin ng dalaga. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang OJT para maging tagumpay siyang nurse sa huli. Pag-uwi niya sa bahay ay naroon na ang binata. Sa ibang ospital kasi ito naka-OJT. Malawak ang ngiti nito. Tinanong siya kung ayos lang ba ang araw niya. Sumagot naman siya na masaya ang araw niya. Ngunit hindi niya sinabi dito ang tungkol sa binatang doktor na nakilala niya. Iyon lang naman iyon, at bukod pa roon ay wala namang kakaiba. Patuloy ang kanilang OJT hanggang sa tagumpay nilang nakumpleto iyon. Magtatapos na sila sa pagiging nurse at sobrang tuwa ni Marcelo. Kasi iyon ang araw na sasagutin siya ng dalaga. At nangyari ngayon, naging magkasintahan ang dalawa. At walang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Marcelo. Ngiting tagumpay iyon para sa binata. Oo nga pala Marcelo, may mapapasukan ka agad akong trabaho. Masayang balita ni Tiara. Agad-agad? Hindi pa tayo nag-board exam Tanong ng binata. Nilinaw naman niya na matapos ang board exam syempre. At tutulungan siya ni Dr. Kevin na makapasok ng trabaho. Biglang nag-iba ang timpla sa mukha ng binata nang sabihin iyon ni Tiara. Agad nitong tinanong kung sino ang doktor na iyon. Ang sagot niya ay ito ang isa sa mga doktor ng ospital kung saan siya nakapag-OJT. Biglang bumigat ang mukha nito. Halatang nagsiselos. Nako, alam ko yan. Nagsiselos yan. Tudyo ng dalaga kaya mas lalong namula ang pisngi nito. Todo tanggi ito na hindi nagsiselos, ngunit hindi ito tinigilan ng dalaga. Pansamantalang umuwi sila ng probinsya habang hindi pa sila nagsisimula ng review sa kanilang board exam. Sobrang saya ni Mang Poldo na sinalubong ang anak. Naku, sobrang proud ako sa iyo anak. Tumawa si Tiara. Sadyang ginalingan talaga niya para magiging proud ito sa kanya. At ngayon nga ay lisensya na lang ang kulang at maaari na siyang maging tunay na nurse. Basta itay, tuloy pa rin ang aral ko sa mga kaalaman mo. Medyo magaling naman na ako sa iba. Hindi ko pa nga lang nagamit. Wika niya. Abay, pwede mo nang subukan ang galing mo anak. Total ay tapos ka nang mag-aral. Tulungan mo muna ako dito manggamot. Kahit ilang araw lang. Walang pag-alinlangan na pumayag si Tiara sa alok ng ama. Gustong gusto rin niyang malaman kung nananalaytay rin nga ba ang dugo ng ama sa kanya. Unang naging pasyente niya ay isang yanggaw. Bago siya lumapit dito ay umusal na kaagad siya ng Latin na itinuro ng ama. Para depensa sa sarili kung sakaling may espiritong gabay ito na mataas ang angking kapangyarihan. Nagwawala ito at nagpupumiglas na parang baliw. Ang gulo ng buhok nito at nangingitim na ang paligid ng mga mata. Mukhang gusto nang tumikim ng sariwang dugo at laman ang yanggaw na ito anak. Puna ni Mang Poldo. Ganoon pala yun itay. Naku naman. Sana kayanin pa to. Nag-aalangang wika niya. Ngunit sinaway siya ng kanyang ama. Hindi siya dapat mag-aalinlangan. Kung ano ang nasa isip, iyon dapat ang paniwalaan. Kaya hindi dapat magkaroon ng negatibong kaisipan ang isang manggagamot. Matapos itong painumin ng langis ay bigla na lang itong nangisay. Hanggang sa maisukan nito ang isang itim na dugo na sobrang sangsang at nagsisimula ng mga moy patay. Ito pala iyon tay, punan niya. Oo, at kapag tuluyan ng maging sisiw iyan, siguradong magiging mabagsik na aswang din yan
Pero alam mo kung ano ang ikababahala mo ngayon? Tanong ng kanyang ama. Tinanong niya kung ano iyon. Ang sagot ng kanyang ama ay dapat nilang paghandaan ang gabing iyon. Dahil paniguradong sasalaki ang aswang na nanghawa sa kanilang pasyente. Magagalit ito dahil sa kanilang pangingialam sa pagpaparami ng mga ito. Tila nasa dugo na nga yata ni Tiara ang pagiging albularya dahil wala siyang nadarama na kahit kaunting takot sa sinabi ng ama. Haharapin niya ito kahit mag-isa dahil alam na niya ang pandepensang orasyon at kung paano ito ibabagsak mula sa paglipad nito. Kinagabihan nga, tahimik na ang buong paligid. Dismayado pa si Tiara dahil wala namang aswang na dumating. Ngunit nang pahiga na siya nang biglang may dumapo sa kanilang bakuran. Yan na, dumating na anak, sambit ni Mang Poldo. Biglang mabangis na kutok-kutok ang humuni. Palayo ng palayo ang huni nito ngunit inabisuhan ni Mang Poldo si Tiara na maghanda dahil nililin lang sila. Malapit lang ito sa bahay at naghahanda ng pag-atake. Hindi nga ito nagkamali. Dahil ilang sandali lang ang lumipas ay bigla na lang may bumundol sa pintuan. Nais nitong buksan ang pintuan. Nagalit si Mang Poldo sa ginawa nito. Sige, pumasok ka kung kaya mo, mga alagad ni Diablo, sigaw ni Mang Poldo. Isa pang pagbuntol ang ginawa nito. Ngunit dahil matibay ang pinto, ay hindi nito kayang buksan. Ayaw ni Mang Poldo na idaan sa orasyon ang pagtutuos kaya kinuha nito ang mahabang itak at ang pinatulis na bagakay. Galit na galit itong sumigaw para makipagtuos sa aswang. Ano na? Bumaba ka dyan. Matapang ka, hindi ba? Harapin mo ako. Bakit ka magagalit kung papatayin namin ang pinunla mong halimaw sa mga katauhang namumuhay lang naman ng normal? Abusado. Biglang malakas na hangin ang umihip. Tapos ay paikot-ikot na ito sa kanyang uluhan. Alam niyang naging invisible ang mabangis na nilalang, kaya binalaan niya ito. Sinabi niya sa matigas at galit na boses na hindi sinasanto ng kanyang itak de orasyones ang katulad nito, kahit magtatago pa ito sa likod ng hangin. Ngunit patuloy lang itong paikot-ikot sa kanya. Talagang inuubos nito ang kanyang pasyensya. Ginagalit mo talaga ako, sambit ni Mang Poldo, sabay tusok pa itaas ng buong lakas. Biglang bumigat ang ita kaya binitawan na niya ito. Tsaka lang unti-unting lumantad ang nilalang. Isang matandang babae at naghihingalo na ito. Talagang sa puso nito tumama ang tulis ng itak. Kaya wala ng pag-asa na mabubuhay pa ito. Lalo na at tagos hanggang likod ang tulis ng mahabang itak. Nadali anak, sigaw ni Mang Poldo. Kaagad bumaba si Tiara upang tignan ito. Ngunit laking gulat niya nang makita ang matanda. Nakatingin ito sa kanya nang nanghihina. Pinilit nitong itaas ang kamay na tila ba humihingi ng saklolo. Ngunit bumagsak din ito kasabay ng pagkalagot ng hininga nito. Tsaka lang nakapagsalita si Tiara. Lola Tarsing, sambit ng dalaga. Kilala mo anak? Tanong ni Mang Poldo. Lola po siya ni Marcelo, tay. Nagulat si Mang Poldo sa sinabi ng anak. Kahit minsan ay hindi pa ito nakapunta sa kanilang bahay at tanging sa kwento lang ni Tiara nakilala nito ang nasabing binata. Nahalata din ng dalaga na tila ba may duda na ang kanyang ama sa binata. Maging si Tiara kasi ay iyon ang unang pumasok sa utak. Talaga bang kaibigan mo lang ang lalaking iyon, Tiara? Hindi makasagot si Tiara sa tanong ng ama. Napakagaling pa naman ang medium nito. Kaya alam niya na mabibisto siya
Oras na magsisinungaling siya. Alam ko at nakikita ko sa mga mata mo ang katotohanan, Tiara. Wika pa nito. Ang totoo ay nito ko lang naman sinagot si Marcelo, tay. Kahil pangako ko iyan sa kanya na kapag gagraduate na kami ay maging kami na. Oo, alam ko. Ngunit ikaw, alam mo ba na ang iniibig mo pala ay isang aswang? Siyempre po, tay, hindi. Kung alam ko lang, edi sana noon ko pa nilayuan. 4 na taon akong tumira sa bahay nila ng libre. Tapos hindi naman niya ako hinawaan. Pinaliwanag ni Mang Poldo kay Tiara na hindi talaga siya nito hahawaan dahil mahal siya nito. At kaya ito hindi nagka-interes na magkita sila ni Mang Poldo, ay alam nitong mabibisto nito ang binata. Itay, anong gagawin ko? Malalim na ang pagkakaibigan namin ni Marcelo. Bago ko pa man siya naging nobyo. Tinignan siya ni Mang Poldo. Matagal bago ito nagsalita. Hindi ito manghimasok sa desisyon ng anak pero sana ay isipin mo na nito ng 10,000 ni Cayetano. Bakit Cayetano? Isipin mo na nito ng 10,000 beses ang gagawin nitong pagpapasya. Baka kasi pagsisihan nito ang gagawin nitong pasya. Hindi madali ang pinasok niyang bagay at hindi habang buhay ay nandyan si Mang Poldo para sa kanya. Mas lalong naging magulo ang lahat para kay Tiara. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-ama. Kaagad na sinilip ang bangkay ng matanda sa bakuran nila ngunit wala na ito. Balak pa naman sana ni Mang Poldo na ipakita iyon sa Kapitan Del Barrio at isasalaysay ang pangyayari kung paano itong natusok ng mahabang itak sa mismong dibdib nito. Nakaramdam ng pagkabahala si Tiara. Ayaw sana niyang malaman ni Marcelo na alam na niya ang tungkol sa angkan nito. Ngunit malabo na dahil alam na nitong bistado na niya ang angkan nito. Sigurado ka ba talaga na kinuha siya ng kanyang angkan, tay? Tanong ni Tiara. Pinaliwanag ni Mang Poldo na ang isang aswang ay may kasamang ibon na siyang gabay nito at bantay. Iyon ang mga tiktik. At iyon malamang ang nagbigay ng balita sa angkan ng matanda kung kaya't kinuha ng mga ito kalagitnaan ng gabi. Tila si Tiara pa ang nahiya sakali mang magkita sila ni Marcelo. Ayaw niyang saktan o biguin ang binata dahil minahal naman siya nito ng totoo. At sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang kaya laging naaswang ang mga taong masama ang pakikitungo sa kanya ay dahil iyon kay Marcelo. Palihim nitong nilalagay sa kamay nito ang hostesya para sa kanya. Hayaan na natin yan, anak. Magmamatsyag lang tayo. Baka sakaling re-resback ang mga iyon. Dapat ay lagi kang handa. Marami ka namang alam, hindi ba? At saka, huwag mong pairali ng puso sakali mang malagay sa alanganin ang iyong sitwasyon. May tiwala ako sa iyo, anak. Kaya mo na ang sarili mo. Alam ko yon. Pasimpleng ngumiti lang si Tiara. Nalilito na rin siya para sa sariling desisyon. Mahal niya si Marcelo. Iyon ang mahirap na dahilan para bitawan ang kanilang relasyon. Dahil lang sa ito ay isang aswang. Lagi rin naman silang magka-text. Hindi nga lang ito tumatawag. Simula noon na hindi na talaga sila nagtatawagan. Nasanay na rin si Tiara na ganoon lang ang kanilang setup. Sa tagal ba naman nilang magkaibigan? Kahit walang tawagan ay napalalim na talaga ang kanilang samahan at relasyon. Hindi lang nagmamahalan kundi maging sa pagiging magkaibigan. Ito lang ang naging kaibigan ni Tiara bago pa man niya ito naging nobyo. Lumipas sa mga araw.
Dumating ang napag-usapan nilang petsa ni Marcelo para mag-review. Tila alangan si Tiara na mag-reply matapos nitong sabihin na magkikita sila sa terminal ng boss. Parang hindi pa siya handang makita ito sa personal. Hindi naman sa bigla na lang nawala ang kanyang pag-ibig dito. Kundi hindi niya alam ang magiging reaksyon o kung paano ba makisama dito na parang ganoon pa rin sa dati kahit pa alam niya na isa na itong aswang. Nakalimutan niyang mag-reply dahil napalalim ang kanyang pag-iisip at nagulat na lang siya nang bigla itong tumawag. Gayong simula noong una ay hindi pa naman ito ginagawang tawagan siya. Natubilis siyang sagutin iyon. Ngunit hindi niya alam kung bakit kusang gumagalaw ang kanyang mga daliri. Pinindot nito ang cellphone para masagot ang tawag ng binata. Bakit ramdam kong nanlalamig ka na sa akin? Tanong nito sa kabilang linya. Biglang nagdagsaan ang mga daga sa kanyang dibdib. Todo tanggi si Tiara sa nobyo. Ang dahilan niya ay nakatulog siya kaya hindi siya nakareply. Hindi alam ng dalaga kung paano ito pakitunguhan ng normal pagkatapos ng lahat. Hindi ba nito alam na bistado na niya ang katauhan ng angkan nito at napakakaswal pa rin itong makipag-usap sa kanya. Oo nga pala Tiara, wala na ang Lola Tarsing. Balita nito. Kamuntik pa siyang makasagot ng alam ko. Mabuti na lang at napigil niya ang kanyang sarili. Bakit? Kunwari ay tanong niya. Ang hindi alam nito ay sila ang kumitil ng buhay ng lola nito. Ang sabi nito ay wala itong ideya kung sino ang may gawa ng lola nila. Dahil natagpuan na lang ng mga ito na wala ng buhay sa bakura ng bahay nito. Napakunot ang noo ni Tiara. Paano naman nangyari iyon? Dahil wala na itong buhay nung iwanan nila ng kanyang tatay sa kanilang bakuran. Ibig sabihin ay muli itong nabuhay kaya narating pa nito ang kanilang bahay. Ngunit talagang hindi na nito kinaya kaya nalagutan ito ng tuluyan. Wala na ring maraming tanong si Tiara tungkol sa lola nito. Minsan lang din niya itong nakita at nakausap noong minsang nadalaw ito sa syudad kasama ang mama rin ni Marcelo. Ngunit hindi naman din natulog doon sa bahay sa lungsod dahil umuwi din kaagad sa probinsya. May mga importanteng bagay lamang ang mga itong inasikaso sa lungsod. Maging sa ina ni Marcelo na ang matanda ay minsan lang magparamdam. Hindi siya ganoon ka-attach sa pamilya ni Marcelo. At maging ito man ay hindi pa niya kahit minsan pa napakilala sa kanyang ama. Nahiya din siya dahil hindi naman ito nagkusa na kilalanin ang kanyang ama. At ngayon ay alam na niya kung bakit. Dahil sa takot itong malaman ng ama niyang albularyo na aswang ito. Hindi naman kasi lahat ng manggagamot o albularyo ay may kakayahan na kilalanin ang kaharap kung aswang man ito o hindi. Pero alam ni Marcelo na medium ang ama niya kaya malamang ay natakot ito na mabisto ng kanyang ama. Paano na? Tuloy ba ang review natin? Kumpirma nito. Hindi na rin yata siya makatanggi pa dahil mahahalata lang siya lalo na talagang naging mailap siya sa nobyo. Tumangaw na rin lang siya dahil kailangan din naman niyang makapag-review ng maaga habang sariwa pa ang mga natutunan niya. Isa pa ay gusto na talaga niyang makakuha ng lisensya para naman makapagtrabaho na siya. Hindi lang ito tungkol sa sahod kundi nananalaytay din ang dugo ng pagiging makatao ng kanyang ama sa kanya. Nais lang lagi nito ay tumulong. Wala itong ibang kaligayahan kundi ang tumulong.
Kaya ito ang kanyang iniidolo, ang kanyang ama. Araw ng kanilang biyahe sa lungsod. 2 buwan silang mananatili doon para sa review. Hindi nawala sa utak ni Tiara ang bili ng ama. Ngunit malaki ang tiwala ng dalaga na mahal siya ni Marcelo. Siya yata ang unang pag-ibig nito, kaya kampante siyang hindi siya mapapahamak sa piling ng binata. Pagdating sa terminal ng boss ay niyakap siya nito ng sobrang higpit. Halatang nangungulila ito ng husto sa kanya at hindi niya alam kung paano ilayo ang sarili sa binata na hindi nito mahalata. Pagkatapos mag-review ng 2 buwan ay sabay na kaagad na sumabak ang dalawa sa exam para sa lisensya ng isang profesional na nurse. Sa kabutihang palad, sabay din ang mga ito na nakapasa, kaya sobrang tuwa nila pareho. Si Mang Poldo ay talagang nagpakatay ng buong baboy para sa selebrasyon. Maraming inimbitahang mga kabaryo. Pasalamat ng albularyo para sa isang tagumpay ng anak. Sana ay maging matagumpay ka pa rin sa buhay mo, anak. Hangad ko ang iyong pagiging mas matagumpay pang buhay. Saad ni Mang Poldo sa anak. Malaki naman ang pasalamat ni Tiara sa ama. Hindi niya makakamit ang tagumpay kung hindi sa tulong nito. Matapos ang handaan ay kanya-kanyang uwian na rin ang mga bisita. Nagpaalam na si Tiara sa ama para mag-umpisa ng magtrabaho. Babalik siya doon sa kanyang pinag-OJT-han para mag-apply dahil naroon si Doc Kevin na siyang maging suporta niya sa pag-apply. Si Marcelo ay mag-a-apply din ngunit walang kasiguraduhan kung matatanggap ito doon. Ngunit marami pa naman itong pagpipilian na ospital na pwedeng pagtrabahuan kung sakali mang hindi ito makapasok doon. Hindi na rin siya tumuloy sa dating bahay ng binata at ang dahilan niya ay ang layo nito mula sa ospital. May nahanap din kasi siya kaagad na uupahan. Kwarto lang iyon, kaya hindi ganoon kamahal. Marami sila sa iisang bahay at purong mga babae. Ayos na rin ang ganoon upang hindi na mag-alala pa ang kanyang ama. Ang bilis nakapasok ni Tiara dahil sa tulong ng binatang doktor na siyang backer niya para sa pag-apply. Samantalang si Marcelo ay maswerte rin na nakapasok sa isang pribadong ospital na medyo malapit iyon sa tirahan nito. Binati niya ang nobyo sa text. Hanggang sa mga sandaling iyon ay questionable pa rin ang kanyang tunay na damdamin dito. Simula noong nalaman niya na aswang ang nobyo. Ngunit ayaw din niyang maging padalos-dalos. Hindi siya pwedeng makipag-break dito ng walang tamang dahilan. Napakawalang puso naman niya kung basta na lang niyang iwanan ang nobyo na walang dahilan. Hindi rin niya pwedeng sabihin dito na hiwalay na sila dahil isa itong aswang. Nasaan ang pinag-aralan niya kung ganoon? Lagi na lamang mabigat ang kanyang loob simula noong madiscover niya ang katauhan ng nobyo. At alam niyang naramdaman na ni Marcelo ang unti-unti niyang paglayo dito. Ngunit talagang gusto lang niya ng puwang sa pagitan nila. Gusto muna niyang mawalan sila ng komunikasyon kahit saglit. Subalit paano naman? Pauwi siya noon ng kanyang boarding house at hindi inasahan na naroon sa labas ang nobyo, nakabantay sa kanya. Nagulat pa siya sa biglang pagsipot nito sa kanyang harapan. Hindi niya namalayan ang presensya nito at huli na para iwasan pa ito. Iniiwasan mo na nga ako, Tiara. Hindi ko alam kung ano ang naging kasalanan ko sa iyo at bigla ka na lang nanlamig sa akin. Bigla-bigla na lang talaga. Namula ang mukha maging ang mga mata nito. Halatang pinipigil na huwag umiyak. Ngunit mabilis iyong pinasinungalingan ng dalaga.
Nasasaktan din siya nang makita ang nobyo na nasasaktan. Pagkaramdam niya ay ang hirap huminga. Noong sumunod na araw ay pumasok si Tiara na tila ba lutang ang isipan. Wala ito sa focus at laging malalim ang pag-iisip. Hindi niya alam na napansin iyon ni Doc Kevin. "Kanina ka pa wala sa sarili ah. Baka kailangan mo muna magpahinga." Puna nito. Mabilis na tumanggi ang dalaga. At ayaw din niya na magpahinga sa trabaho. Kaya pinilit niyang maging focus sa trabaho at baka mapagalitan siya sa susunod. Buti kung si Doc Kevin lang ang laging makakapuna. Niyaya siya nitong magkape muna sa labas. At dahil pahinga naman sa trabaho ang oras na iyon, ay sumama na rin siya sa doktor nang maibsan din ang pamimigat ng kanyang katawan.